ay part 2. Tama-tama din na tapos yung ating harvest event. So, ang mapag-usapan pa natin ay kung paano ba tayo magiging effective. No? Mas maging, ang goal talaga natin ay maging effective tayo sa pag-evangelize. To evangelize effectively. So, yun yung gusto ko na makita natin, bawat isa sa atin, sa lesson natin ngayong hapon. Sige, dito kami. Okay natin. Mas malaki. Ang ating, sabi ni Joa kanina, ano yan? Ang verse na sinaulo mo ay ano? Dalawa nga po yun. Sa Matthew, tsaka yung sa Revelation. So, ang ating ano dyan ay, alam na alam natin yon Matthew, di ba? Matthew 28, 19 to 20, pagdating sa evangelism, ay pagka magka-raise up tayo ng ating mga disciples. So ngayon, ang objective ng pag-aaral natin ay ma-develop yung ability to evangelize effectively. Nahirapan ba kayong mag-evangelize? Hindi naman, o sabi ni Daniela, hindi naman daw, di ba? Una, kailangan natin, bakit tayo nag-evangelize? At ang makukuha natin ito mula sa Acts 13, 38 to 50 at ang example natin dito si Paul. 'Di ba si Paul talaga hindi siya umaalis sa isang lugar na hindi niya halos na evangelize yung mga tao. Tapos ang ano niya, yung effectiveness ng kanyang pag-evangelize at kung paano niya na-persuade yung mga tao na talagang kumilala sa ating Panginoon. At mula doon sa Acts 13, bakit ba tayo nag-evangelize? At mula sa example ni Paul, makikita natin dyan na nag-evangelize si Paul at nag-evangelize tayo para magkaroon ng forgiveness of sins. Diba? Kung hindi natin makikita na kailangan ng mga tao na sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan, hindi tayo mag-evangelize sa kanila eh. Pag hindi natin makikita na mapapahamak ang mga tao, babaliwalain natin yun. Diba? Ang ano nga, lagi ang biroan namin dati, lagi noon ni na Ate Mary, kung ayaw mo, wag mo. Kung ayaw mo, wag mo. Pero pag nakita natin na kailangan talaga ng mga tao ng forgiveness, so makakapag-evangelize talaga tayo. Gugustuhin natin na kahit yung mga, yon sabi nga ni Ate Sally, mga mahal sa buhay, di ba? Yun yung una talaga nating wini-win eh. Yun talaga yon. So kailangan, magmula sa example ni Paul, is preaching to them is forgiveness of sins. And then, pangalawa, pagka nakakilala sa Panginoon, sila ay nadja-justify. Di ba? Pinapawalang sala. In Jesus, all who believe are justified. And ang pangatlo, salvation is such a marvelous work that it is hard to understand. Una, kailangan nating mag-evangelize kasi sa kasimplihan ng salvation, pero hindi yon nauunawaan ng marami. Kaya marami pa tayong ginagawang kaparaanan. Bakit kailangan maraming paraan na ginagawa ang tao para maligtas. Pero sabi nga dyan, marvelous work na mahirap maunawaan. Kaya kailangan nating ipaunawa sa kanila. And then, in-entrust sa atin ng Panginoon ang responsibility. Kailangan nating makuha yon na nasa atin ang responsibility of taking light and salvation to the ends of the earth through evangelization. At hanggang ngayon, ang salita ng Diyos, yan ay epektibo at lumalaganap.
It brought joy to the disciples and infilling of the Holy Spirit. So, kailangan talaga nating ma-preach yung repentance. Yan. Kailangan maipaliwanag natin ang kaligtasan. We should preach the message of repentance. At sabi nga dyan, parang yung katulad ng mga Israelita, diba, kailangan naandoon sila sa ilang, kailangan makarating sila doon sa lupang pangako. So, yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, naandoon sila sa ganong kalalagayan ng buhay nila, na nasa ilang sila at kailangang madala sa lupang pangako. So, kailangan ng repentance ng mga tao. At paano sila magkakaroon ng repentance kung hindi naman natin sila papaliwanagan at hindi natin sila aabutin? So, kailangan natin na mag-evangelize talaga. At tandaan natin, meron naman tayong divine protection. Kaya, hindi tayo dapat nadidistract kung ano man yung mga distraction na dumadating sa atin. At hindi tayo dapat natatakot. No? Katulad ni Paul, nag-form siya ng kanyang 12. Yun ba yung goal nyo? Nag-sink in na ba sa inyo yon na kailangan maka-raise up ako ng 12 disciples ko? Kailangan mag-sink in yun eh. Kailangan makuha nyo yon. No, kaya nga, kailangan tayong maka-evangelize. Hindi mangyayari yung 12 kung hindi tayo mag-evangelize. Diba? So, kuhanin muna natin yung purpose, yung goal. Kailangan ko ma-raise up ko yung 12 ko. Pag hindi natin yan nakuha, kahit anong pag-aaral, knowledge lang yon. Knowledge lang yon, yung mga pag-aaral na to. Pero unless na makot tayo ng vision natin, na kailangan ko maka-raise up ng 12, mag-i-evangelize at mag-i-evangelize tayo. Yun yung kailangan. Why evangelize? Ito lang, tandaan nyo. Why evangelize? Kasi yun yung vision ko eh. To form my 12. Kaya hanggat hindi ko na-form yung 12 ko, mag-i-evangelize at mag-i-evangelize ako. Yun yun. We must be caught by our vision. Yun yung tunay na vision natin. No? Kailangan natin yun na makuha. Mula sa example ni Paul, nag-form siya ng kanyang 12 disciples, tapos hindi siya umaalis doon sa isang lugar hanggang hindi niya talaga napapatanggap yung mga tao. At si Paul, nagpa-function siya sa supernatural, pag nabasa natin yan sa Acts. At si Paul, kung saan siya papuntahin ng Diyos, doon siya pumupunta. Hindi siya nag-stay sa isang lugar. Kung kailangan niya nang umalis doon sa isang lugar, parang ang Panginoong Hesus, kung kailangan niya nang umalis doon sa isang lugar, natapos niya na yung mission niya doon, aalis na siya doon sa isang lugar niya. No? Ako nga ngayon, nag-iisip din ako eh. Kasi, aalis na ba ako dito sa lugar ko? Alis na ba ako dito sa aking lugar na to? Na-form ko na yung, ilan na ba kayo? 4. Na-form ko na yung 4 ko eh. Na nasa leadership, nandiyan na yung aking Pero, tinatanong ko rin yun sa Panginoon, saan pa yung susunod? Para mabuo ko pa yung 12. Mabuo ko pa yung 12. So, kailangan yun yung natin, kuhanin natin. Kailangan ko talaga ng 12. So, kailangan ko talagang mag-evangelize. Why need to evangelize? So, ano pa ang kailangan nating malaman? Bakit kailangan nating mag-evangelize? Kasi yung mga tao, una, alam ni Paul na sarado yung mga mata. Diba yung mga spiritual eyes? So, kailangan niyang i-open yung mga spiritual eyes ng mga tao. Diba ang hari, ang Diyos ng sanlibutan ito, binulag yung mga tao sa katotohanan. So, kailangan nating mag-evangelize para yung mga bulag nilang mga mata ay mabuksan. At pangalawa,
mula doon sa darkness, mapalipat sila sa light. Titingnan niyo kung yung mga mahal ko sa buhay nandoon sa kadiliman, kailangan madala ko sila sa liwanag. Mula sa kapangyarihan ni Satan, madala ko sila sa lordship ni Jesus Christ. Ito yung mga ano natin, bakit tayo nag-evangelize. At mangyayari lang yon pagka nakatanggap sila ng pag-forgiveness of their sins. At hanggang sa maging tagapagmana na rin sila. Diba? Pagka ano. So, alam na ba natin bakit tayo nag-evangelize? Yung mga tao mapapahamak pagka wala talaga sila sa kaliwanagan. Tapos, tingnan natin yung mga tao na wala sa Panginoon na mga walking zombie lang. Lagi ko yung sinasabi eh. Parang mga walking zombies. Kasi hindi alam kung patutunguhan eh. Walang patutunguhan yung mga buhay nila. Pagka, yan, ngayon, paano mag-evangelize? Alam niyo na ba kung paano mag-evangelize? Nangingitian lang ako ni Ate Joanne. Yan, sabi diyan sa lesson natin, very simple daw eh. Pero bakit minsan iniisip natin napakahirap, komplikado? Pero ang unang-una talagang sikreto, dapat guided by the Holy Spirit. Every day, kaya every day, paglabas ako lagi ko yung tinatandaan, every day. Is my uniform on bilang Kristiyano? Laging, suot ko ba yung uniform ko bilang Kristiyano para makapag-evangelize ako? So, ang pagsabi dyan sa lesson natin, how to evangelize, very simple. Una, kailangan prepare yourself daily in prayer to evangelize at any moment. So pag ano pa lang, sa umaga pa lang, pag pray na natin, nagamitin tayo ng Lord saan man tayo, nasa school, nasa trabaho, nasa bahay, kahit yung mga nagdi-deliver lang, di ba? Meron akong kakilala na kahit nasa jeep, nagsishare, hindi sila nahihiya. So, kailangan natin na mag-prepare ng sarili natin daily to evangelize at any moment. Pangalawa, kailangan alam natin how to break the ice. Yan, mamaya pag-usapan natin yan. And then, yung testimony natin, magmula doon sa testimony natin, nakakapag-share na tayo ng buhay natin. Minsan, di ba, binabasa lang naman tayo ng mga kapitbahay natin eh. So magmula doon sa mga patotoo natin o ng mga kasama natin sa trabaho, sasabihin nga nila, ay si Ma'am Ellie, napakabait niyan. Yun ang akala nila sa akin. Ang bait niya kasi Christian yan eh. Hindi totoo. Pero totoo yun. And then, pagkatapos noon, saka natin iginaguide yung mga sinisyaran natin into prayer of acceptance. Kaya kailangan din natin, alam natin yung prayer of acceptance. Nung Sunday, nung sa ating harvest event, anong napansin nyo sa sinimulan ni Ate Lilet? Paano siya nag-MC nung Sunday? Kung alam nyo yung pag-evangelize. Ayan, di ba? Ano yung magandang regalo? Ayan, breaking the ice na yun eh. Di ba? Hanggang sa doon nag-evolve yung ano ni Ate Linet. Maganda yung flow nung discussion nung magmula doon sa group sharing. Pero sinimulan niya yon. Ano yung magandang regalo na natanggap niyo? So yung isa dyan, yung breaking the ice, sa tinuruan kami niya ng 2 diagnostic questions. Ako, usually yan yung ginagamit ko pagka nag-start ako ng conversation. Pagka gusto kong mag-share. O may pagkakataon ako na mag-share. Yung 2 diagnostic questions. Madali mo kasi siyang tanungin, lalo na kung kakilala, katulad ng mga kaklase. So una, yan, dyan, mababasa natin. Ang unang tanong doon ay,
dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na na-realize mo, nalaman mo na kung mamamatay ka ngayon, wag naman sana, alam mo kung saan ka pupunta. Yun yung unang diagnostic question para ma-diagnose nyo yung pinakausap nyo. Kung Kristiyano ba, kung may personal na relasyon sa Panginoon, yung taong yun. Una yun. Pagka sumagot na hindi, o halimbawa naman, na andoon ka na sa harapan ng Diyos, nakaano ka na doon, nakarating ka na doon, tanungin ka niya, bakit kita papapasukin dito sa kalangitan? Hindi kay San Pedro, ha? Magkano kasi si San Pedro may hawak na susi. Bakit kita papapasukin dito sa kalangitan? So magmula doon, yung ating John 3:16, maipapasok natin yon, diba? Very ano din yung John 3:16 natin. Kaya nga itinuro sa atin kung paano mag John 3:16. Ang galing nga ng ano po ni Ate Dilete. Nag-ano po siya, naipasok ni John 3:16 na hindi halata. So yung John 3:16, isa ring effective na magagamit natin. Umupo, kumuha lang ng paprasong papel. Wala nga akong papel ng harvest event. Kaya tuloy, paano lang ako nag-assign sa kanila ng John 3:16. Tapos yung sabi dyan, yung 4 spiritual laws. So, nagagamit din yung kamay. So, marami tayong how to break the ice. So, yung 4 spiritual laws, ay yan, yung law 1, tatandaan lang natin, mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano sa buhay mo. Pangalawang law, maliit pala. Yan, 4 spiritual laws. So, gamitan nyo ng kamay pagka 4 spiritual laws. Una, sabihin nyo lang, yan, lahat ng nag-e-exist dito sa mundo ay govern ng laws. At merong iba't ibang mga batas. So, at una, ang spiritual law, God loves you and has, alam mo ba na mahal ka ng Diyos at meron siyang magandang plano sa buhay mo? So, naandun na yung John 3:16. Tapos yung pangalawang law, makita niya rin na makasalanan. Man is a sinner. Para din dun sa John 3:16, di ba? Yung pag-ibig ng Diyos, tapos yung nagkasala yung tao. So, man is a sinner at napahiwalay sa Diyos. Kaya, hindi niya alam kung paano ang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, si Jesus lang ang provision. Siya lang. Para matubos yung ating mga kasalanan. And then, yung acceptance. So, yun yung how to evangelize. By practicing nyo sa inyong mga alaga. Kuya Jepoy, sa inyong mga aso at pusa. Hindi, joke. Practice sa mga kaklase. Practicein mo sa nanay mo. Practicein mo kay Gab. Yan, ganoon. Kay Sarah. Doon, baka tumanggap ulit. Ay, nasa ibang bansa na naman. Akala ko So, yan din. No? So, may mga iba't ibang paraan para how to evangelize. Kaya, hindi tayo hindi tayo mauubusan kung marunong lang tayo ng pakikipag-usap. At saka talagang nandoon yung unang prayer. Pangalawa, ililid ka ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit talaga yung magbibigay ng pagkakataon para mag-share ka na. Kaya lagi dapat, katulad ng ginawa natin ng harvest event natin, di ba? Naglista, tapos pinag-pray, nag-fasting, yung time na invite na natin sila, hindi na mahirap.
Diba? Andyan na, kasi nahinop na sila sa prayer. Tapos, andoon yung leading ng Holy Spirit sa atin. Kaya yung mga suggestion dyan, una, create an atmosphere that is easy. Mabilis, ma-easy lang at trustworthy. Ask questions to build out whatever knowledge they may have of God. Yun, yung two diagnostic questions. Tandaan nyo yung two diagnostic questions na pwede nyong itanong sa kanila. Then, syempre, yung pag-ibig pa rin natin sa kanila, hindi natin ginajudge yung tao. No? At lagi, ang ano natin ay mawin talaga sila sa Panginoon. Alam ng tao kung genuine yung ating pagdadala sa kanila sa Panginoon. O gusto lang natin na magparami sa church. Alam yon nila. Alam din nila yon. Alam nila kung genuine yung ating ano sa kanila. Kaya pagka nag-share tayo, be natural lang. Saka wag yung parang alam mo na lahat, sila walang alam. Mahirap yun pagka ganoon. Kaya ang objective talaga natin ay ma-awaken sila na mahal sila ng Diyos at mapapahamak sila pagka hindi sila nakakilala sa Panginoon. Tapos tayo, sa sarili natin, may mga obstacles, may mga objections na pwede tayong maranasan. Pero wag tayong ma-discourage. Wag tayong ma-discourage pagka nakakaranas tayo ng mga objections. Natural lang yon sa pag-share. Ako, napakarami nang nagtago sa akin. Napakarami ng bago ko mahuli. Pero binabalik at binabalikan ko rin yan. Kahit si Ate Sharon, si Ate Angie, marami na akong talagang mga nag-ano sila. Pero huwag tayong ma-distract kahit yung mga kaklase natin. Darating yung time, sila mismo ang hahanapin kanila. At sila ang lalapit sa iyo. Hindi mo na sila papansin. Wala ka sa buhay mo. Wow. Joke lang. Topic po. Nagtampo na ako yun. May mga ano, pero sabi nga, huwag tayong manghinawa. Kasi sa tamang panahon, mag-aani tayo. Yan yung encouragement ko sa inyo. Walang, walang mahirap basta para sa Panginoon. Motivated tayo dapat lagi ng mahal ko ang Diyos, kaya ako to ginagawa. Mapapahamak ang tao, kaya kailangan ko silang bahaginan. At may mga objections talaga na mga mangyayari. Pero, huwag tayong ma-discourage doon sa mga objections. Kasi, lagi din natin tingnan yung mga sarili natin. Noong una, tayo din yung example, di ba? Unang-unang example. Bakit ayaw, di ba? Tayo yung lumalayo nga nun Tayo nga din yung mga nagtatago Sino ni ka? No. Oo, ito, isa rin to. Isa rin to sa nagtatagol sa amin. Sino ni ka? Dadala Oo. ko. Hindi po. Sige po. Okay lang. Lagi kaming dinadaan-daanan lang yan doon. Kaya na Ate Sally, dadaan-daanan niya lang kami. Tatawagin siya ng nanay niya. Hindi, may pupuntahan pa ako. Danas na danas ko yan dyan. O, di ba? Ngayon, nasa na siya. So, huwag tayong ma-discourage. Ngayon, yung ano lang tayo, focus lang tayo. Kailangan ko mag-evangelize. Paano ako mag-evangelize? Bakit ako nag-evangelize? Kasi kailangan kong ma-form yung 12 ko. Ito yung ipinagagawa sa akin. Go and make disciples of all nations. Diba? Yun lang. Makapag-raise up ako ng aking mga disciples hanggang sa bumalik ang Panginoon. Sa tandaan natin, may mga katulad nung itinatayo yung wall of Jericho, diba, nila Nehemiah. Maraming objections. Marami talagang mga sa kanila. Pero hindi sila na-discourage.
tuloy lang tayo. Be part ng ating Vision 500. And then, pagka medyo na ano tayo, yung medyo nanghihina, medyo parang nadi-discourage, may mga discouragement na dumarating sa atin. Sabi nga ni Ate Nori, nakausap ko siya nung Sunday, may mga discouragement, pero tuloy lang. Tuloy lang kasi ito yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Unless makot talaga tayo ng vision, mag-ano tayo, madi-discourage at saka magsasawa tayo, titigil tayo. Pero ngayon, itong season na to, after ng ating harvest event, hindi tayo madi-discourage. Dapat ma-raise natin talaga yung magkaroon tayo ng sarili nating care group. Kaya ginagawa namin kayo ng sarili yung mga care group. Akala nyo ba? Ayan. Ate Daniela, akala mo ba? Ayan, number 1 ka dyan. Tatanungin ka na nga lang kung anong day at kung ano yung time. ginagawa tayo ng mga sarili nating mga ano. So, yun. Aralin natin yung technique. Meron tayong John 3:16. Meron tayong how to break the ice ng ating 2 diagnostic questions, 4 spiritual laws, at bakit? Bakit natin kailangan mag-evangelize? Kasi nasa kadiliman sila. Kailangan natin silang dalahin. Mapapahamak sila. Pagka, sabi nga ni Paul, pagka pumunta siya sa isang lugar, na ibahagi niya ang salita ng Diyos. Kung di man sila tumanggap, nabasa niyo ba yun sa Bible? Na sisingilin sa atin yung mga tao na hindi natin nabahaginan. Yung mga nila ay mga blood nila ay talaga sisingilin sa atin. Kaya si Paul, pagdating niya sa isang lugar, see to it na yung mga tao i-evangelize niya. At makakaingit nga di ba? 3,000 daily are added to their numbers. Ako naiingit ako dun pagkaan. Sabi ko, Lord, bakit ganun? 3,000 added to their numbers daily. Kaya, ibang-iba. So, yun yung ating in conclusion, kailangan active tayo in the work of evangelism. Baka may gift pa kayo ng pagiging evangelist. Wala pa yata tayong evangelist sa atin. Yun talagang pagka tumayo, tapos nagsalita, tapos yung mga parang si Eddie Villanueva, di ba? May mga gano'n, may mga gift talaga ng pag-evangelize na pagtayo niya lang. So, yan, maging involved tayo sa evangelism natin. Then, ano ba yung mga nararanasan natin ng mga obstacles during the time of evangelism? And then, ang laging sagot, meron yun alam niyo, pagka nag-share tayo, yung maraming mga tanong, hindi mo naman kailangan maka-argue. Yung pa isa pa pala, pagka nag-share tayo ng gospel, hindi natin kailangan makipag-argue sa kanila. Kasi pwede kang nanalo sa argumento, pero hindi mo naman na-win yung tao. So, lagi tayong yung humbleness natin, makita nila sa atin, hindi tayo makikipag-argue sa kanila. Kundi maipakita pa rin natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sabi niya, mahal na mahal ka ng Diyos. Ang natin. Laging tatandaan natin yan. Hindi natin kailangan makipagtalo sa kanila pagka nag-evangelize. Kung ayaw nila, next time ulit, baka may time pa sila ulit, babigyan tayo ng pagkakataon para ma-share. Pero ngayon, kung ayaw nila, pasalamat lang tayo, binigyan nila tayo ng time para makapag-share sa kanila. Ganun lang. Huwag tayong makipag-argue talaga sa kanila.
Yan. So, nawa ay maano sa atin yun, no? Making disciples. Raise up our disciples. Ayun lang, Mami Chen. Balik natin, evangelism part 2. Sabi dyan,